ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pag-alay ng banal na misa ngayon, udyok ng tema ng ating Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na sa ating pagbibigay at sa ating pagtanggap, dito ay dapat ay lubos sa ating puso. Isama natin ang ating mga pansariling kahilingan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ta sa ating mga kasalanan at patnubayan ta sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. So, sinasama ang intensyon ng aking mga kaibigan kay Santa Maria at sa devotion sa kabanal-banalang dugo ni Kristo, sina Joby at Romy Pagkatipunan at ang kanyang pamilya, si Romy Kisaw at ang kanyang pamilya, si Cheryl Imperial at ang kanyang pamilya, gayon din ang mga taga Balubal at ang aking mga kapatid. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo sa ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumuga ng gawain mong sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag.
Akong si Juan ay tumitingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong na isang mabilis sa talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit na isang bagong awit sa harap ng trono at ang 4 na nilalang sa buhay at ng 24 na matatanda. Wala makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubo sa sanlibutan. Ito ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsisinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon. Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong yon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat
ang kanilang ipinagkaloob. Pinagkaloob, ngunit hindi nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong yon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa homilya. The narrative. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father Roy. The narrative speaks about the widow's mite. But let us put the title of the narrative, the giver, the receiver, and the gift. Nobody is compelled to give. Every act of giving, to be true, should be done in freedom. So, it is by heart. So in giving, you know why you give. God knows, and He really does not compel you. You give, I am sure, it's not a kind of tribute when you give for a tribute by hook or by crook. You give, there is a must. In true giving, the heart has its reasons and finds its reason in the way one gives, as to why one gives. Pasiyan ng puso. That should be the way should giving be. The giver one gives out of his surplus. The giver too gives what she only has, 2 small coins, barya, hindi papel. Sabi nga ng sino ba yan? Barya lamang yan. So, ibig sabihin, better sila sapagkat kilala. Pero, pag mga maliliit, in the grassroots, barya. The widow out of his heart, the rich out of the surplus. Maari na minaliit pa ng mayaman ang bigay ng balo, sapagkat noong panahong yon ni Hesu Kristo, yung gayong mahirap ay dahil dala ng galit ng Diyos. Dahil nakagawa siya ng kasalanan. Yun ang interpretasyon. Nakagawa siya ng kasamaan, kaya siya naghihirap. So, parusa ng Diyos, kaya mahirap. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, hindi nawala sa balo ang ekspresyon ng kanyang kagandahang loob sa Diyos. What she only has, she gives. Maybe, para sa Diyos, galing sa akin. Utang na loob ko ang lahat sa Diyos. At naroroon yung sinasabi ni Jesus,
Mapalad ang wala nang inaasahan, kundi ang Panginoong Diyos dahil dadalawang kusing na ibinigay pa. Yung isa, out of surplus. Ano kaya? Sa nag-uumapaw na kayamanan? Ano? Ibigay ko man ito, lahating ko man ito, may dadating pa sa akin. Hindi pa ako mauubusan. So, hindi pa talaga naasa sa Diyos. Surplus lamang. Sabi nga ng iba, hilab lamang ng aking yaman yan. So, yun. Interest lang ng aking yaman yan sa bangko. Maaring taas na upang maglalagay ng limos. Meron pang darating sa akin. Mas malaki pa. And that is folly of delete. Ganun. Pag mayaman, yun. Meron pa naman ako. Magagawan man kayo diyan. Wala akong pakialam. Yung isa ay hindi alam kung meron pang susunod na 2 kusing sa kanyang buhay. Malay mo, noong bata pa ako, hindi pa naman uso yung pag-abroad. Hindi pa uso ang Jollibee. Hindi pa uso ang kuryente. Ang tagal na. Ay bawal sa amin ang sumahod ng kamay sa aming mga tiyo at tiya. Sasabihin sa amin ni tatay at ni nanay, anong tingin mo sa kanila? Naglalakad na pera? Nadating na piso? Mahalagang may pera. Pero, paghirapan mo muna ito. Magtiis ka. Kung wala ka, kung meron, magpasalamat ka. Pag maliit ang kumot, matuto kang mamaluktot. So, what is there in life? Life is not just mouthing abstract ideas of oration and speeches. Magandang salita. Ano ba ang karidad? Sabi doon sa drama, ang gandang pakinggan. Noong bata pa kami ang laging bukas ng bibig pagkasyahin. Kulang ang bigas, ay di ilugam mo. Hindi mo magkakasya yun. Pag maraming sabaw, dadami. Makakakain ka. Pasalamat ka. Kulang ang sardinas, lagyan ng malunggay, damihan ng sabaw. Bay, nadami nga naman. Sobra. At noon, pag binibigyan ako ni nanay ng baon galing sa kanyang, napapatingin ako sa mukha ng nanay ko. Napapatig ako sa kanyang mga kamay, yung kamay na nataga sa gitna, nagdalwa ang kuko.
We go to school. Nakaupo lamang kami. A, E, I, O, O. Ba, baby, bobo. Ha? Yun lang ang gagawin mo. Pupunta ka sa school. May baon ka pa. Alam mo yung pera, pinaghirapan yun. Nasaan? Habang kami ay naroroon, magandang tayo, nakaupo sa desk. Oo. Nadudun ang aking nanay at tatay. Ulanin at arawin sa halamanan. Tapos yung pinagbilhan sa talbos ng kamote, talbos ng kangkong, o talong o mustasa, ibibigay pa sa iyo, ibibili pa rin ng bigas, pambili pa rin ng damit mo. Ako tatanggap lamang. Alam kong pinaghirapan yung pera, pinagpaguran, yun ang nanay ko. Para ma-distinguish kung malaki o maliit, ang ginagawa ng nanay ko ay ikinikis-kis ang ngipin. Siguro yung mga kitid-kitid. Yun ay 25. Doon ay ang pera, mga bariya, may gayang-gayan giray-giray. Ngayon na lamang wala. Na ako na sa school. Masarap ang buhay. Hindi uulan kahit ulanin. Kahit mainit. Nasa loob lamang. Yung pera, nakikita ko ang value nun. Sa paghihirap ng nagbibigay. Pinaghirapan yon ng aking nanay. Halos hindi ko magastos pag ako ay binigyan. Ako ay nabili kahit tinapay, ibinabalik ko. So, may kasabihan tayo sa Pilipino. Ang walang hirap, mag-ipod, walang hinayang, magtapod. Hindi ka nag-ipon eh. Kaya tingin mo lamang ay basta pera. Pwedeng gastusin sa lahat. Wala ka nang pakialam sa pagod at paghihirap. Hindi ba tayo? Sana maiwasan natin na maging oportunista. Una, ay sa nagbibigay sa atin upang samantalihin ang mga pagkakataon para tayo ay magkaroon. Nakakita tayo, ay, mabait yan. Sige, hing-an natin. O, ang tingin may lumalakad na piso sa lubong. Sa nagbibigay upang samantalihin ang pagkakataon sa kanyang pagbibigay. Sa tumatanggap upang maisalang-alang ang pinaghirapan at kahalagahan ng ibinibigay ng nagbibigay. It should be with the degree of mula sa puso, sa pagbibigay at pagtanggap, taos sa puso. Yan lang tayo mamahalin ng Diyos. Makasalanan at banal,
Mahal yan ang Diyos. Pero ang tinitingnan ay yung ating nasa kalooban. Kaya ito magiging akin. Magsisisipag ito. Kailan kaya ito magiging akin? Tatanggapin kaya niya ang iniaalok ko. Magbigay ayon sa pasiya ng puso. Dadako na po tayo sa pag-aalay at paghahanda ng huling hapunan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay karugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Mel Rey na aming Obispo, ni Emilio na Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni na Papa San Leon, Papa San Gregorio, Papa San Juan the 23rd, ni Papa San Juan Pablo, ni Padre Pio, ni San Benito, San Roque, ni San Zacaria Biscoro de Jerusalem, ni San Charbel Maclo, ni San Antonio de Padua, Santa Teresita ng Niño Jesus, Santa Teresa ng Avila, San Francisco ng Assisi, ni San Fernando, at ni Venerable Bishop Alfredo Mario Abiar, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang duwa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at Bigyan mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo din. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Narito ang kordero ng Diyos, ang korderong nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakaloban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tama. May the precious blood that pours out from the sacred head of our Lord Jesus Christ, the temple of divine wisdom, tabernacle of divine knowledge, the sunshine of heaven and earth, cover you all, heal you, and seal you now and forever. Amen. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.